sa punto yung pinag-uusapan ninyo walang kakwenta-kwentang bagay na napakaliit, ngunit gusto pa niyong palakihin. O paano ngayon magiging mabisa itong manifestong ito? Alam mo ba yung salitang pagkakaisa, Jen? Opo. Kung ilang beses ginamit sa manifestong ito, baka hindi nyo binilang, ako binilang ko eh. Meron mo. Hindi ko napansin ko. Ako ganun ako eh, pag binasa ko isang bagay, na yung importante, no? Gusto kong usisahin, gusto kong himayin. Kasi nakasentro sa pagkakaisa. Opo. Pagkakaisa. Yung salitang pagkakaisa, magkaisa, nagkakaisa, bilangin mo, 9 na beses na ginamit sa manifestong ito. Liman kami kagalaan, nag-iihap bidian ni Congressman Rodante Marcolita. Kasiyam ang pagkakaisa. Nga matang sa pagkakaisa, nagtibulaag naman kaya di manaminaw sa presidente. By the way, nibalik na ang atong FB. Nibalik na ang atong Facebook Live, mga kagalaan. Balik na siya, na retrieve na ni one-man army Sir Paing Agra. Inubanan sa ato ang station manager SM June Clerigo. Dan salamat. Kanunay nga nagsunod may kagalaan. Kining hisgutanan, naakini siya sa saganang mamamayan. Naakini siya sa Net 25 mga kagalaan nga gipanag-iyahan sa Iglesia ni Cristo. Kung asa nag-anam og kadaghan ang supporters sa maong kahugpungan, gumikan kay gusto nilang ipreserbar ang atoang nasod may kagalaan nga mahilayo sa bisan unsa nga matang sa katalagman kung dili nato kini tagaag pagtagad og kung atong pasagdan. Atong paminawon pagbalik mga kaigsunan si Attorney Congressman Marcolita. Sa akin palagi din, sapagat ipinagdiinan nila, inulit-ulit nila ang pagkakaisa. Palagay ko dapat isinabuhay nila ito. Baka nasa puso nila yun. Ang tanong, nasa puso mo ba ang pagkakaisa? Nawa ko, nasa puso talaga nila. Kung gano'n kung nasa puso mo, bakit naghihintay pa kayo ng 20 impeachment complaints? Sinabi na nga ng Pangulo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo. Sa salitang kanto, Jen, pwede bang maglubay kayo dyan? Parang tantanan nyo yan. Hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kaibangan? Parang ganun din Di ba? Ikaw, Nelson, masyadong wala kang kibo dyan. Yun nga yung napansin namin ni Jen kahapon. Nung kaming dalawa pa lamang, ay sinabi namin, baka hindi nila naintindihan yung pagkakaisa dahil ilang beses nga nilang ginamit yan sa manifesto ko. Ayun, 9 na beses. 9 na beses. Yes. Ibig sabihin nito, pinangangalandakan nila. Ilalaban nila ito ng pukpukan. Sapagkat dito nakabatay ang manifestong ito. Ang tanong, ito ba'y totoo? Ito ba'y may laman? O baka naman puro tayo salita? Madaling magsalita ng pagkakaisa. Pero kailangan patunayan mo sa lahat ng bagay. Sa gawa. Patunayan mo kung talagang ikaw ay may pagtatanggol sa bansa mo, magsimula tayo sa pagkakaisa. Ba't hindi kayo makipagkaisa ng diwa sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Meron na siyang naunang pahayag. Nagkibit-balikat kayo. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayo ng maraming impeachment complaint. Anong gusto niyong palabasin? Gusto niyo bang palakihin ulit? Sinabi na nga niya, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo So pinararami pa ninyo yung mga walang kakwenta-kwentang impeachment complaint, Jen? Yan ang gusto nating i-emphasize sa ating mga taga-subaybay. Iminamatwid nila kong, minarinig ko isang nagsalita, mababatas din ata ito, hindi naman anya namin pwedeng tanggihan. Kung mayroon mga maghahain yan, bilang anya kami na sa Kamara de Representante, kung ilan man yan, ang obligasyon namin ay tanggapin. Hindi namin pwedeng tanggihan anya yan. Yun ang kanyang iminamatwid. Yun po ang iminamatwid po niya. At pwede mo bang sabihin ang pangalan niyang nagmamatwid niya yan? Para naman makita ng ating mga kababayan. Malaman. Para naman, tayo naman, ay transparent tayo din. Sino naman yung nagmamatwid na yan? Na pati yung baluktot ay kanyang pilit na itinutuwid. Anong pangalan? Hindi ko nasabihin ko, baka magdamdam sa akin. Pero, ano din yun ang matuwid niya. Yun ang kanyang binabanggit. Hindi naman natin sinasabi na hindi nila aaksyonan. Ang pinag-uusapan natin din, ano ba ang reaksyon ninyo? Ano ba ang gagawin ninyong reply o response
doon sa pangunang pagpapahayag ng Pangulo. Hindi nyo man lang sasabihin, mga kababayan, nakapagtala na po tayo ng isang impeachment complaint, meron po pong sumunod na isa, gusto lamang po namin ipaalam sa inyo, kasi po baka magdamdam kayo sa mga susunod na araw, na iisa lang po ang complaint na tatanggapin namin. Sapagkat sang-ayon po sa isang pagdidesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Francisco, sinabi niya, kapag ka po meron na pong nai-repair na isang complaint sa ating Justice Committee, yun na po ang signal na lahat po ng susunod pa pong impeachment na inyong ipapile, mawawalang bisa na po yan. Ngayon, pinaalam lang namin po sa inyo habang hindi pa po kami nakapagre-repair, para naman po, wag na po kayo magsayang ng panahon. At least meron ka man lang sasabihin din. Mauto'y punto may kigalaan nga ipagawas sa Kongreso ang ilahang tubag silbi sa pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung tinuod nga makighiusa sila sa iyang panawagan nga dili na ipahigayon ang impeachment. Wala yun tinuod, mga kagalaan. Dulagi tayo, 2 minutos. Una usang ko ang alas 7 sa kagabion. May kagalaan. At paminahon ang mensahe ni Senator Kuya Bungo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Una na ito'y padungog may kagalaan, kining pagpaklaro ni Congressman Marcolita nga padaghanon sunod-sunod ang pagpasaka og kasong impeachment aron makigalaan makondisyon ang hunahuna mga kaigsuunan sa mga tao, makondisyon ang hunahuna sa katawhan, makondisyon ang hunahuna sa publiko nga doon nagyoy sipyat doon nagyoy sipyat ang buhatan sa Vice Presidente nganong daghan mag-impeachment nga giduso. Sa ilan ng termino, bilugin ang ulo. Pero di na madala nga ng katawhan ron. Ang tao, mga kaigsuunan, tag-as na kayo o kasinatian, gumikan ni ining social media. Sa sokmed may kagalaan, o nasayod na sad sila kung unsi dagan sa ato ang nasod mga kaigsuunan. Ang tulumanong Krusada Reloaded may kagalaan. Katod usab kanato sa musunod. City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Partner UIPCO. Maingon man may kagalaan sa MIG tracking o MIG lending. Katod usab kanato mga kagalaan sa Kusina de Amor o Leson Carinderia na may mutang sa dalang Narciso o dalang Gonzales ning atong Dakbayan. Ang tulumanong Krusada Reloaded hatod usab kanato mga kagalaan ni kanhi Provincial Board Member of City Councilor Sim Castrinse. Mainman ni Provincial Board Member Jeff Larong og Ano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Antonio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis
blessing in disguise na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center. Sabi ko, ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Atong padayonon sa pagpaminaw may kagalangan ang pamahayag ni Congressman Dante Marcolita. Ayun. So, kami po tatanggap ng tatanggap, ngunit huwag po kayong magagalit pagdating ng araw po kasi baka sabihin ninyo, bakit ninyo tinanggap ng tinanggap, hindi naman pala action ang lahat ng ito. Kaya kailangan malaman po ninyo ang tuntunin. Kahit ganun lang, meron lang dapat masabi. Sana, no? Kasi ang nakikita kong gagawin nila, hahayaang dumami ng dumami. Nakakala mo pagka dumami ang bilang, Mas magkakaroon ng pagpapatibay. Yun na nga. Lalo sigurong makikintal sa kaisipan ng mamamayan. Sabi na, marami pala talagang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulo. Huwag na po kayong magbaka sakali. Alam po ninyo, ang ating mga kababayan, kahit nasa kalagayan natin ngayon na naghihirap ang ating bansa, ngunit hindi po naghihirap ang kanilang mga utak. Matatalino po. Matatalino na. Naging matalino po sapagkat nagsisiyasat na po sila sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Yun ang masasabi ko sa iyo. Yun lang pangalawa, Kong, at saka doon, naalala mo, 75 grupo ang nagsama-sama sa pangunguna din po ng, kaibigan nyo naman ito, si Kong Nery Colmenares. 75 grupo ang sinama nila at doon nagrarara sa loob pa ng Kongreso. Yun ang kanilang ikalawang impeachment complaint. Hindi mo ba nakikita ang gusto nilang mangyari? Kasi kahit na alam nila na yung mga complaint na sunod-sunod nilang ipapile sa House of Representatives ay mawawalan din naman ng saysay. Pero matatanggag sila sa mga dyaryo. At totoo po naman. Ito mga dyaryong malalapad ay talagang napapakasangkapan din para kunwari, akalain mong walang kakwentang-kwentang bagay, gagawin mong banner. Meron pang meron pa silang litrato. Totoo yun. Para bang napakalaking bagay, napakalaking pangyayari sa lipunan ng Republika na nakapag-file sila ng isang walang kakwenta-kwentang impeachment complaint. Buti pasabot may kagalaan, headline sa mga pamantalaan. Nagpagamit po ang mga pamantalaan sa pagkakaroon may kagalaan sa ato nang gikaingon kaniadto na reconfirm mga kaigsuunan ni Congressman Marcolita. Gumikan kay di ka na karon makatanaw og tiunay nga balita may kagalaan sa mga mainstream media. Gikan sa pamantalaan, paingon sa TV, radyo, gamay na lang yun ang iyong masunod may kagalaan, kundi ang naratibo pabor tanan mga kaigsuunan sa hawanan sa Kongreso nga gipangunahan sa House Speaker mga kagalaan. Pero marami nang nangyaring mabuti para sa kanila. Halamin madyaryo ka. Ayaw po naman. Pero pag ako'y tumayo roon, sasabihin ko na kailangan namin din munang pagtalunan kung tama ang ginagawa natin. Kahit na isang salita ko lang na magdaling sa akin, Jet, o kaya litrato ko kahit nakatagilid lang ako, wala, hindi nila iuulat yun dyan. Kahit na asterisk, wala kang makikita. Para bang walang nangyari. Nagkagulo-gulo na kami. Pati yung aking hopya ay kinuha. Pero makikita mo sa dyaryong malalapad. Yung balat ng hopya, hindi na po ano po kayo? Wala ka sa akin. Lagi kayo. Meanwhile, mabuti na. Samantala. Mabuti na lang, merong social media. Sa bagay. Hindi ba kayo nagtataka? Sa dalawang malapad na papel. Maniwala kayo sa parang babangungutin lahat ang may-ari ng newspapers na yan kapag ang aking muka ay nilantad nila ron. O meron akong sinabi, maniwala ka sa akin, magkakasakit talaga yung mga sa takot. Kailangan masabi na natin ito. Ganun po So talagang... Balik tayo sa pagkakaisa. Yan, yung pagkakaisa, mga hadlok may kagalaan, buti pasabot niya nga makita pa lang daw dito sa newspaper ang ilang naong labi na sa mga gasuporta may kagalaan kang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kanhi natong pinanggang presidente may kagalaan, labi na kang VP Sara. Kinalan nga wagay mugawas bisag gamay. Pero ang mga balita pabor gyud may kagalaan ngadto sa ilang prinsipal.
Halaga yan eh. Wala ka bang sasabihin, Nelson, 9 na beses na binanggit sa manifesto. Kung talagang nasa puso nila ang manifestong ito, pagtalunan natin. Kung ito'y nasa puso nila talaga. Eh kung totoo, kung ang totoo nga niyan, bukod din sa sinasabi na Siyam, na ulit na binanggit yung word na pagkakaisa, meron pa nga dyan kung baka napansin nyo, pag magkakaisa kami sa lahat ng pagkakataon. Kaya ito na yung isang salitang pagkakaisa, magkakaisa at nagkaisa, bilangin mo yan, Siyam. Alam mo, dahil nga ito'y napaka-importante, ang pagkakaisa. Naalala ko sa pagdalo ko sa mga pagtitipon natin nababanggit dyan Kung pag-uusapan ay pagkakaisa, ewan ko si Nelson, kung mayroong kung talagang ito ay nakikinig sa pagtitipon. Ako nakikinig ako dyan. Lalo na kung pinag-uusapan ay pagkakaisa. Sa ating mga pagtitipon. Pagtitipon. Sabi niya, masdan mo ang pagkabuti. Ang pagkaligaya Paminawa, magigisunan ng mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Yan, opo. Palagay ko wala nang tatalo pa dun sa nakasulat yan yata sa banal na kasulatan dyan. Awit 133 yan, Kong. Aba, hindi ko alam kung anong basta yun po, basta yung natatandaan ko lang. Yes, opo. Tanda ko yan dyan sapagkat ang pagkakaisa talaga, nandyan ang buhay ng isang bansa. Nandyan ang kapalaran ng isang bansa. Kaya nga nagdudulot. Anong kabaligtaran ng pagkakaisa? Ay di pagkakawatak-watak. Bahagi. Pagkakabahabahan. Wala ka bang naalala sa pagtitipon natin? Kung ano naman ang diferensya ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, at saka yung mga inggitan. Pagka ganyan po. May panibugo. Ano ba? Di ba yung inggitan, panibugo, silusan? Wala ka natatandaan sa pagtitipon natin, Jen? Ayan ay karunungang hindi bumababa mula sa taas. Yan ay sa job. Kayo kanyang mga siloso, kayo inggitin, may panibugo, na mapapait. At kayo kanya'y nagkakampi-kampi. Huwag niyong ipagmapuri ang karunungan yan sapagkat hindi nang galing yan sa itaas. Yes. Saan nang galing? Sa Diablo. Sa Diablo. Gikan kay Taning may kagalaan. Mercy Sindol, support you, Congressman Marcolita for Senator. Gikan kang Randy Artiaga Santisas, good evening Sir King, always watching and listening. Dan salamat sa padayong nagsunod may kagalaan sa FB. Nagkadaghan na makikisunan. Ang inyong pagtanaw, like, share o guban pa, dako na kanang ikatabang alang sa ato ang nasod katilingban. Solid Duterte, kaming pamilya, gikan kang Mercy Sindol. Kung nasabtan lang ni pag-ayo mga kigsuunan sa mga naminaw o naka sunod ni ining programang saganang mamamayan. Sa Net25 mga kagalaan, courtesy nila ni Sir Jen og Sir Nelson og ni Congressman Marcolita, mahimo nyo ning i-share. Ispukon mga kagalaan nga ilang gipaklaro nga dunag yoy mga galihok mga kigsuunan nga laing espiritu. Kaya kung tarong lang nga espiritu mga kagalaan, dili ta magkaguliyang, dili ing ani ang may tabo sa itong nasod mga kigsuunan. Ngawa na inabuhat kundili nagpinulitikan lang tanan nga layo pa man kaayo ang eleksyon 2028 pa man kung hisgutan mga kagalaan ang eleksyon sa pagka-presidente. Naunsa ba ni? Basta line up ni Digong Jaon ako iboto sa 2025. Kaya salamat gikan kang Lorito Giritan mga kagalaan. Mo na ilisod nga kung dili gid nato ni may kagalaan mamahimong ma-exercise ang atong pagbuto, mga kaigsuunan. Susama sa inyong nadungog, dili pa lamang dugay gikan kang Lorito Giritan mga kagalaan, nga kung dili makalusot ang line-up ni Tatay Digong o ni VP Sara Duterte, pastilan mga kagalaan.
problema gid ang tanan kay gawa sa impeachment mo nagiingon na to bungkag kalibutan. King De La Rosa on board. Duli kitay 12 minutos may kagalaan ang milabay sa alas 7 ang takna sa Kagabhion. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan hatod kanato ni Kuya Bungo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Paskuhanong mensahe may iglaan gikan kang Senator Bungo. Mayong pagpaminaw ngadto kang Agapito Manyalak gikan ni Randy Santisas. Daghang salamat Sir King. Way sapayan. Niya ang tingog may iglaan sa atong pagpadayon sa pagpaminaw kang Congressman Rodante Marcolita. Senador naman na litok may iglaan. Ang tulmanong krusada reloaded mga kaigsunan. Hatod ka na to. Ni City Councilor Joyo Ipko o City Councilor Basti Nagas. Hatod usab ka na to may kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o Provincial Board Member Kanhi o City Councilor Sim Castrense. Hatod usab ka na to may kagalaan sa Layson Carinderia o Kusina di Amor nga naa mahimutang sa Dalang Narciso o Dalang Gonzales ni ato ang Dakbayan. Hatod usab ka nato sa Mig Trucking o Mig Lending. Ato paminawon sa pagpadayon. Sa Diablo pala eh. Yan ang sinasabi ko. Yan ang kabaligtaran ng pagkakaisa. Meron po sinasabi eh. Nanonood sa ating ko si Nakita mo kanya kung nasaan ka Opo. yung pagkakampi-kampi. Opo. Nandyan yung kagulo. O hindi pa tayo nagkakagulo ngayon? Totoo yan. Dahil kasi nga, yun ang ginagawa ng iba. Sabi ni Michael Sandoval, dyan, i-guest nyo ako dyan. Parang may tagabaso. Parang may tagabaso. Opo. Sino ba yun? Opo. Talaga naman. Kasi, Ibang Michael Sandoval, yung guwapo noon, pero hindi na masyadong guwapo ngayon. guwapo pa rin po. Guwapo. Diretso ta may kagalaan sa ilahang Ang update dito sa Malacanang, back to you. Maraming salamat mula po sa Palasyo ng Malacanang, si Ate Eden Santos. Ano ha? At ngayon, Nason, mga kong, ang latest, ang balita natin, pinasimulan na raw ang pangangalap ng pirma ng mga miyembro ng Kamara de Representante para maging mabilis ang proseso nito, kong. Ano ba yung binabanggit? Bakit kinakailangan ng pagpapapirma ng bilang ng mga mababatas ukol sa impeachment complaint? Ano ba ang papel nito, kong? Teka muna. Kung sinimulan na nila ang pagkalap ng pirma, Opo, meron na rin po nilalabag na naman sila sa tinutukoy ng Pangulo. Sinabi na nga niyan, tigilan nyo na yan eh.
Ba? Oo nga, no? Kasi kapag kung umanap ka ng pirma, ito yung diretsong pagsasakatuparan ng impeachment complaint na hindi nadadaan sa Committee on Justice. Ito'y tuloy-tuloy na itatransmit sa Senado kasama na yung articles of impeachment. Kapag ginawa nila ito yung pinag-uusapan natin na imbes na sila ay magkaisa sa Pangulo, makipagkaisa sa Pangulo sa kanyang layunin, na isang tabi na natin lahat ito sapagkat sa kanyang panukala, sa kanyang pagtaya, mas marami tayong problema ngayon. So yung maliit na bagay na ginagawa nyo, na pinagtatalunan nyo dyan, sapagkat wala namang kapupuntahan, wala namang ibubunga, kahit sa buhay ng isang Pilipino, sabi nga, tempest in a teacup. Kapag ginawa nila ito'y direktang paglaban doon sa opinyon ng Pangulo. So sa Makati, dito pa lang, sa pinabanggit mo kung totoo yan, yan ang kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito, ay kunwari lang. Ganun po? Ano yung kunwari sa English? Ito, hypocrisy. Kunwari yan lang. Pagpapanggap, pagbabalat kayo. Ito yung nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito'y ginawa nila, halimbawa, nagsimulang silang mangalap, makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo, pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot din. Dapat pala, alam kaya sabi ko sa'yo, magrarally ako. Ganun po? Siguro kung may pipirma. Mag-rally na daw siya. Nasa pulo nga mag-rally na gid siya kung sugdan may kagalaan ang pagpangalap kinibang pagkamang o pagpapirma sa mga kongresista. Ang timing sa gayo kay Christmas good. Matod pa ni Congressman Marcolita nga nag-viral ihang post may kagalaan nga lisod ra ba kay ning busog kay matulog na lang. Ang punto may kagalaan nga saygayon nga matigayon ang pagkakuha sa numero sa mga kongresista, mga kagalaan, diretso na didto sa Senado, isang at na ang impeachment sa laktod niya pagkasulti. Good evening, Sir King. Always listening in Dapa. Kang Emilita Dumagtoy. Number 1 ko sa Senador Bongo Hamok natabangan nan Idya Malasakit Center way bayad bisan piso. Kita ni mo na matud pa ni Lorito Giritan may kagalan. Ay mo pagpanagana duol gyudayon mo mga kagalaan sa mga Malasakit Center. Ing anak ka dako ang mamahimong tabang si nag-ingon si Lorito Giritan way bayad bisag piso. Unsa pa yung langayon? Pakig-coordinate na, Sir Lorito, ngadto sa mga opisyalis temporaryo diha sa Dapa sa PDP. Ang President si Pedro Lungos Espaldon, Vice President Julito Pirater Andamon, Advisor Alan Salgado Herarcas. May pagpaminaw niyong tanan diha, uban sa ilang miyembro nga si Alan Espanyola o Mr. Fausto Libay Espanyola. Atong padayonon may kagalaan sa pagpaminaw ang pamahayag ni Congressman Marcolita. Kasi ang nag-initiate... Yun lang pagtatangka ng pagpipirma. Tatangka ba yun kung walang basbas? Makabayan black ko hindi talaga sumusunod sa presidente ito. Ginagamit lang yung mga yan, kunwari lang yan. Kunwari lang ba ito? Yung bang gumawa ng manifesto nito, ay tatanong ko sa inyo, sumama ba yung Makabayan Black? Hindi po. Wala nakapirmata dyan po. Kaya nga, pero doon sa pag-uusig, sa confidential fund, kinasangkapan sila ng leadership. Hindi nyo napansin yun? Kita-kita naman ko. Di gano'n, kunwarian lang ito. Yun lang pagharap ng Pangulong Duterte sa Quadcom, ang unang pinront agad yung grupo ng Makabayan. Kaya nga, itinabi pa siya doon sa kalaban ng Pangulo. Naintindihan naman natin lahat yun Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito'y pagkukunwari lang kapag pinilit nila. Makakapag-initiate ba yung mga yon kung walang basbas?
Magpapagod lang sila eh. Sino pipirma dyan? Halimbawa, kung walang basbas ang Pangulo, di apat lang silang pumirma. Ako naman Isasama mo yung isang akbayan. Ibagong yung dagdag, na patagi-tagilid yung bibig kung magsalita. So, dilima lang sila. Tapos na. Ibig sabihin, maniniwala pa rin ako na nakikipagkaisa na yung kabuuan ng Kamara. Sapagkat ang pinagmulan ng pagpipirma, 5 lang ang katapos-tapusan. Pero yun ang bibilangin pala natin. Ang lakas naman ng loob nilang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Pero ang chismis sa ata, parang higit na raw sa higit na raw sa 5 eh. Sa mga tweet. Chismis naman sa akin ko. Itong pagkakaisa ito, pinaglalaruan ng taong bayan. Ako naman kong meron pa rito eh. Pagkakaisa kanya'y katapatan. Na yun. Isip-isipin naman. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita eh. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifesto nito? Di question gid niya pag-ayo mga kaigsudan kining manifesto nga gibuhat. Gumikan kay dili gyud makita may kagalaan ang ilahang tiunay nga tumong og matud pa niya mga kagalaan usa kini bang pagpakaaron ingnon. Mao naman gid ni sa dugan ng panahon unsa may matawag ni ini magalan kundi pagpakaron ingnon kasi asan may ibutang ing ana man ang nahimo may kagalaan nga atong nakita sa pagkakaron kung subayon may kagalaan ang panghitabo nga ato ang nasuta sa dugay ng panahon human nga giimbestigaran ang Vice Presidente. Ug dinhi may kagalaan giklaro ni Congressman Marcolita nga dili gid siya in aid of legislation kundi in aid of impeachment mga kaigsuonan. Maunay direkta nga paghisgot mga kagalaan. Kung atong paminawon ang dugang niya nga pagpaklaro mga kaigsuonan. Isang panukalang batas na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo na yung Vice Presidente? O hindi ba politika? Politika lang. Marino. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation. Ngayon pala, impeachment. Maski saan mo kwentahin eh. So, paano yung manifestong hawak natin ngayon kung napinirmahan ng House leadership? Isang kapirasong papel na walang kakwenta-kwenta. Ganun ba? Paano mo i-describe mo nga ito, Nelson? Baka naman paninindiganan nila dyan. Yun nga ang gusto kong mangyari, pero sana magpalitaw na kayo ng kahit anong aktual na ginagawa ninyo para sa ganon, itong manifestong ito ay nagkakaroon na ng laman. Baka verbo lang ito eh. Dapat yung magkatawanan yan. Yung salita, magkaroon ng gawa. Hindi ka puro verbo, hindi ba? Isip-isipin mo. Ulitin natin dyan, ha? Opo, sige ho. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Yes. Katapatan. Itagalog mo nga ito. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Tagalog na po yan ko. Hindi, English mo. Ibig sabihin. Actually, may English yan eh. Nasa English yan eh. Alam mo nga. Kasi actually na, ang original yan ko, nakaliwat talaga sa English yan. Sa English, sige. Yan, say no, sir. A declaration of unity. Ano yung katapatan? Meron para wag na tayo magkamali. Sige. Yan. Ayan. Declaration of unity, loyalty, and resolve in defense of the nation. Isipin mo, unity, loyalty, and resolve. Opo. Mahina yung salita. Iba yung paninindigan sa merong salita dyan eh. Pero yun po ang na-original na nakaliwat po sa English. In defense of the nation. Napakagandang titulo ito dyan. Ito ba'y bibiruin mo? Bakit sasabihin mo sa akin ngayon eh, meron ng nangangalap na pirma na naman? Ayun na po. Sana naman, chismis lang yun. Yung nangangalap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang wala pa. Kung yung nangangalap ay totoo, talagang meron na. Talagang wala itong deklarasyon ito, papel lang ito.
So mapipilitan kayo mag-rally yun ko. Pagpipilitan akong mag-rally nito. Saan ba kayo mag-rally? Kasi, pupunta? sa totoo lang, Opo. dapat sana, nung magsalita ang Pangulo sa magitan ng paghahayag ng isang opinyon, yun sana yung sentro ng manifesto. Dapat. Yun ang inaasahan ko eh. Ay, ni isang talata, wala man lang binanggit tungkol sa pahayag ng Pangulo eh. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, nung una tayong nagtalo dito eh. Binigyan natin ng emphasis ito eh. Di ba sinabi ko sa iyo, Jen, kung naaalala mo, ikaw muna ang magkunwaring speaker. Opo. Naalala ko po yun. Pinipilit mong ibaling na dun. Sabi ko, teka muna, walang kakwenta-kwenta yan. Tayo muna ang mag-uusap tungkol sa kahalagahan nung pagpapahayag na yun ng Pangulo. Binanggit nga lang niya bilang isang opinyon. Ngayon, kung ikaw ang speaker, ako naman PCP-BBM, hindi ba nag-uusap tayo? Martin, kako sa'yo. Insan, opo. Di ba magpinsang buo tayo? Yes po, Naalala mo yun? Totoo. Narinig mo ba yung pagpapahayag ko ng aking opinion? Ay, opo, Mr. President. Sa palagay mo ba, yun ay dapat ipagkibit-balikat mo lang bilang Speaker ng House of Representatives? Hindi po. May titindigan ko po yan. Suportahan ko po kayo. Yun naman ang inaasahan ko sa iyo. Hindi lamang dahil sa tayo ay magpisang buo. Ngalang-alang sa ating bayan, ako ang Pangulo, higit sa lahat, naniniwala ako, susuportahan mo ko sapagkat ikaw ay Speaker of the House. Wala pa akong aasahan sa iyo kahit gaanong pananalita lamang para mag-react ka sa sinabi ko sapagkat ito ay isang bagay na hindi ko inisip na ito hindi mo bibigyan ng pagpapakahulugan na talagang inaasahan ko na maggagawa ka ng isang reaction dito na positibo. Yun ang hindi mo nasagot nung nag-uusap tayo. Kasi sa pagdaan naman ng mga araw, palagay ko may sagot ka na ngayon. Ano yung sasagot mo? Titindigan ko po yan, mahal na Pangulo. Gagawin ko po lahat ng kaparaanan bilang speaker. Ang ginawa mo lang ay gumawa ka ng manifesto, pero yung aking opinion eh, hindi ko makita rito eh. Hindi ko po akala ba titindigan mo? Hindi ko po makontrol yung makabayan eh. May sariling mundo ko sila eh. yun ang problema ko ngayon ko. Di ba? Sa makatwid. Mas matimbang sa iyo yung Makabayan Group kaysa yung ating magiging magpinsan? Panig po ako sa inyo, pero hindi ko mapigil itong mga ito. Ganun kung ganun isasagot mo, si Nelson na lang ang pinsan buo ko. Baka gusto nyo ako nang gawing speaker. Yun nga sana gusto ko mangyari. Ililipat ko nga lang ngayon eh. Ililipat ko na eh. Kaya natin pinagtatalunan ito, mga kababayan. Sana'y mapansin po ninyo kung ano po yung emphasis na gusto namin pong iparating sa inyo. Na kapag tayo po ay gumawa ng isang dokumentong katulad dito, ito'y deklarasyon po ito eh. Ang ibig sabihin nito, mahalagang pinag-isang pagpapahayag ng kabuuan ng House of Representatives. Ang mga pumirma rito, Jen, sa bandang dulo po ko. Sa bandang dulo. Mga pinagtitiwalaang opisyalis. Bumubuo ng leadership ng House of Representatives. Representante ng mga pagka po ang isang institusyon ay gumawa ng ganitong pagpapahayag, isang deklarasyon, kalakip po ang puso eh. Kalakip ang puso. Hindi po dapat ito'y biruin. Kailangan pong patunayan ito. Sapagkat kapag hindi nyo napatunayan, ang taong bayan naghihintay. Matalino na po ang taong bayan ngayon. Madali po silang makahalata kung sila po ay binobola. Ano ba yung ibang salita sa binobola? Niloloko. Yung mas matindi pa ron. Inuto. Minamadali para inuto yung tao. Madali pong makahalata ngayon ang taong bayan. Siguro dahil na rin sa social media. Dakip na po nila yung ano. Ako nakikita ko dahil nga siguro sa tulong ng social media, nakukuha na nila yung ibang ano. Hindi kagaya noon na puro dyaryo lang. Yung mga dyaryo naman ay nagiging pipit bingi. Lalong-lalo na kung sila po ay alam mo na, natapapan ng kung ano ng mga papel na mahalagang papel, hindi ba? Envelope. Yan. Madali po ninyong malalaman kung kayo po'y pinaglululoko na. Yan. At kayo po'y inuuto at idinuduyan po ng ganitong mga pakulo. Pero salamat po sa inyo, manatili po kayong vigilant.
Sabi ni Kung sakasakali po na hindi nila paninindigan ito, samahan niyo po ako, mag-rally po tayo. Sabi ni Norbing, binibilog po ang ulo. Yan, diba? Ito mo si Norbing, alam na alam eh. Napakasakit nung gagawin mo sa tao yun. Opo. Isip-isipin mo, pagka, mag-i-election na naman eh. Nako. Gagawa ka ng deklarasyon na hindi mo kayang panagutan. Ha? Magkukunwari ka at magtatago ka sa salitang pagkakaisa, katapatan at paninindigan. Pagkatapos pangiti-ngiti ka, tatalikod ka. Kunwari lang po ito. Nako, huwag naman sana. Ano, di ba? O hindi ba binibilog mo yung ulo ng tao? Kaya nung kami ni Nelson Kong, sabi namin kung, di ba, ang ating binabanggit niya, Nelson, na para nananawagan, para sa pagkakaisa ng ating bayan, para magkasundo-sundo, magrarally. Abay, nung ibang grupo ko, may parang minasama pa. Ba't pa niya kayo magrarally? Tumigil na lang kayo, di na lang kayo sa loob ng bayan. Masama pang sabihin namin sa taong bayan na, masyado nyo na kaming ginigipit, mamamayang Pilipino rin kami. Di ba? Sino nagsabi na sa bahay na lang tayo? Meron ibang alam niyo naman, mga vloggers kong na panig doon sa kabilang panig, na para bilang ayaw nila makita na may mga taong tumitindig para po magkasundo ang ating bayan. Hindi nila maipasok sa puso nila yung ganung bagay. Sa bahay na lang kayo, sabi niya. Sabi, huwag na kayo mag-rally, sa bahay na lang kayo. Takot na takot yung mga yan. Ganun ba yung takot? Ganun lang yan eh. Isipin mo, kanina pa natin binabanggit ito, Jer. Babalik ako doon. Tandaan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas nagpahayag sa pamamagitan ng opinyon. Ako ang Speaker ng House of Representatives. Alam mo una kong gagawin? Tatawagin ko yung chairman ng Quadcom. Chairman Barbers. Congress, itigil mo na yung Quadcom. Yes, sir. Okay. Tapos, pagkatapos ng 1 minuto, tatawag ko sa kay Joel Chua. Good government. Kung Joel, itigil mo na yung good government. Opo. Alang-alang sa pahayag ng ating Pangulo. Siyempre sasagot yun. Yes, sir. Di tapos. Babalikan kita ngayon. Pinakita mo ngayon. Sabi ko, talaga palang tayong dalawa magpinsan pala. Hindi lang speaker. Talagang hindi mo pala ako ilulugso. Ayaw naman. Ngayon ay lalong tatatag ang ating pagiging magpinsan. Napatunayan ko kasi na salita ko lang. Ay talagang tumindig ka na. Pinuri ko ng batas. Yan kahit hindi ka pa gumawa ng manifesto, ngayon pa'y naniniwala na ako sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin, kinakailangan magpahayag na kayo. Gumawa kayo ng aksyon na maiintindihan ng tao na yung katapatan at paninindigan at pagkakaisa ay totoo. Hindi papel. Hindi salita. Wala ka. Suko na si Congressman Marcolita. Doon na numero si Presmat. Ipanaw Sambayanan Party List, Senador line-up ni Duterte. Gigan kang Mercy Sindol o kang Pia Chay, Rusty Kapinig Dahog. Pagpaminaw dong, na-absent din ni si Rusty. Yala po din sa akong mga anak may kagalan. Dini, doon ay gilitok mga kaigsuunan si Congressman Marcolita. Kung asa, iyang gilakbitan may kagalan, ang gitawag nga observation report may kagalaan, pinal sa kuwa, ngadto kang kanhi DOJ Secretary o Senador Laila de Lima. Iyag yung giyag-yag may kagalaan ni Sas Rogando Sasot, di nang tingali na ko ni tanan may kagalaan mamahimong sunod kaninyo mga kagalaan, no? Di ba kamulay tanaw, pero una na ko di i-play ang tingog ni Sas mga kagalaan, ato nang ipalusot ang mensaheng o kung pamaskong mensahe alang karong Pasko gikan kang Senator Bongo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo.
para sa oras ng pagdadalamhati. Makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalahan. Hatod usab kanato sa musunod. Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrense. Hatod usab kanato may kagalahan ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Partner UIPCO. Ang tulumanong krusada reloaded hatod usab kanato may kagalahan sa MIG Trucking o MIG Lending. Maingon man sa Kusina de Amor o Leson Carinderia na mahimutang may kagalahan sa Dalang Gonzales o Dalang Narciso ning ato ang Dakbayan. May kagalaan na utingkay ni Sas Rogando Sasot, mao ni siya may kagalaan ang ni yagyag kani adto kalabot sa liquidation through certification. Liquidation by certification. Nga ang tanan may kagalaan, walay resibo kundi ibutang lang. Ibutang lang sa certificate o doon ay certification ng usa ka kongresista may kagalaan o asa lagi gasto ang kwarta. Walay liquidation nga may tabo may kagalaan. Itemized nga liquidation, wala na. Unya karon iyang gipabuto ni Sas Rogando Sasot usa kini ka international scholar makiglaan kalabot ni ining cash advances nga dili lamang 91 milyones may kaglaan nga walay vouchers disbursement vouchers may kaglaan kundi do na pay sipyat ang kanhi DOJ secretary nga si Laila de Lima. Mo ni giingon nato may kaglaan manggawas pag yun pag-abot sa panahon mga kigsuunan. Isa lamang kini sa gipabuto atong paminawon mga kigsuunan. Kayo sa Makabayan Black. Alam ko kasi kung matindi kayo nagsasalita noon laban kay Laila de Lima. Dahil ang tita ni Laila de Lima ay kapatid ng asawa ng leader ninyong si Joma Sison. That is actually fact. 91.8 million ng confidential funds ay walang disbursement vouchers. Naku, Laila, baka bumalikan dito sa kulungan. Next. Hindi pa tapos, mga bes. Hindi pa tapos. Cash advance naman to. Ano pa sabi ng COA sa'yo, Laila? Cash advances for CF is confidential funds, were not liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target of completion of the activity or at year end. Contrary to Section 62.2 of Joint Circular Number 2015-01. Moreover, SDOs, ibig sabihin po ng SDOs ay Special Disbursing Officers, were granted subsequent cash advances despite non-submission of liquidation reports of previous cash advances in violation of Section 6.1.5 of said circular. Ito na nga bang sinasabi ko anak ng Yan na nga ba sinasabi namin ni Ma'am Sas? Yan na nga ba sinasabi? Patpating at tinapatpatis. Hindi ka pala nag-liquidate, Laila de Lima, ng tama ng confidential funds mo nung Justice Secretary kang hitad ka? Ito sabi ng kawawa. Mga cash advances daw ng confidential funds mo noon ay hindi na liquidate within 30 days after every quarter. Or ayon sa approved target ng date of completion ng aktibidades or sa katapusan ng taon.
At ito raw, Laila de Lima, isang malaking violation ng Section 6.2.2 ng Joint Circular Number 2015-01. Ayan ang QR code ng SCOA report. Pwede nyo i-fact check o yung mga nanonood ng mainstream media. Kung hindi kayo nabubusalan, dapat ibalita nyo to. Dahil kung hindi nyo ibabalita, ay wasak na naman kayo. Wasak na naman ang kredibilidad ninyo. O, di ba? O, can you imagine? Mali ang liquidation mo, mare. May issue ka pala sa confidential, liquidation ng confidential fund, Laila. Diyos mio Santissima Trinidad. O, ano pa ba? Meron pa ata ito si Laila. Ay, ano to? O, meron na naman ang observation ng COA, 2015 COA audit observations ng DOJ. Verification and analysis of the account advances to Special Disbursing Officer showed that from January 1 to December 31, 2015, cash advances under the confidential fund were granted to Special Disbursing Officers or SDOs in the total amount of 173,755,064.92. Okay. Of this amount, only 49,943,81.57 was liquidated, as evidenced by the transmittal letters received by COA ICFAO, leaving an unliquidated balance of 123,811,983.35. Liman kay Megalaan, 121.3 milyones. Kag Laila de Lima ni Megalaan kani senadora og DOJ secretary kung confidential funds ang isgutan. Kana mo na klarong resulta sa kuha may kagalaan. Panagsara ni magbulgar si Sas Rogando Sasot may kagalaan. Pero antimano gyud. Matud pa ni Tatay Digong mga kaigsunan atol sa iyang pagpalugwa na itong liquidation by certification. Matud pa ni Tatay Digong, gilitok gid niya mga kagilaan. Kaya interview man sa iya si Sas, matud pa ni Tatay Digong, I love you Sas. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Una kita mo hingpit nga motapos atong pagpanag-uban mga kaigalaan. Atong tagaan og panahon ang pipila ka mga pagtimbaya. Sa ato nang gikaingon, ayaw ninyo og kalimti ang mga nahimong ni coordinate ka nato nga maabtikon nga mga supporters diha sa dapa mga kagalaan. Pinaagi sa musunod nga mga temporary official sit-up gikan kang President Pedro Longos Espaldon, Vice President Julito Piratir Andamon, advisor si Alan Salgado Herarcas. Ang miyembro may kagalaan sila ni Alan Espanyula og Mr. Fausto Libay Espanyula. So pag-abli sa itong opisina mga kigsunan, mamahimo ng musunod ang tanan nga mga nagkalain-laing barangay din mismo sa atong syudad mga kigsunan. Sa makausap pa ang pahasubo gikan sa pamilyang De La Rosa, pamilyang Montes Claros, pamilyang Ikong Kabahog, o tanatong kaparantihan, pahasubo ngadto sa pamilyang Miranda, ngadto sa pamilya ni Anhing Miguel Miranda.
gikan sa atong mga kaparentihan, Montes Claros family, partikular kang Mr. and Mrs. Manolito and ng Ingkol Maricor Miranda. May papaminaw diha sa Maharlika Nation, pinaagi ni Mami Lucy Dizon. Sa atong higalaw sab sa LTO mga kigsuunan, diha kang LTO Chief Manuel Del Carmen o kang Sir Dudong Alburo, mga MCGI bro and sis, mayong pagpaminaw. Kang Jun and Edna Wanite, mayong pagpaminaw. Kang LD Febra, ubay-ubay man ni atong di na malitok, wala tayo oras atong pagpanag-uban. Og mapuhon susamang takna og istasyon. Sa pangalan sa atong station manager Jun Clerigo, isparing partner sa Pikaslawak One Man Army, Sir Paing Agra. Transmitter side may kaglaan to kayo Bung Abad. SG on duty Sir Richard Jaldi. Jason Clor and Clor family o kang Ryan Marapok. Kinigapon nyo galas sa kahanginan, King De La Rosa nagpabilin nga nag-ingon, ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kay gisuunan. Dalaygo ang Diyos ngayong gabi. Rosada. Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug nilupigan. Krosada ng panan sa katawhan, muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Ang maong programa binayran, ang bisan unsang pamahayag ngayong nabati iya lamang sa nagsibya ug walay labot kining maong istasyon.